So, magandang hapon na din kasi tanghali na. So, yung sasabihin ko po sa inyo, paano ba maligtas ng 1,000%, 100% sure? Yan. Siyempre, according to Bible, hindi according to our heart, ourself, hindi sa ating pusip sarili, no? So, yun ba? Paano ba maligtas ng 1,000% sure o 100% sure na maligtas yung kaluluwa ko, yung buhay ko sa kapamakan, no? Paano ko ba masisigurado yun? Paano ko ba yung malalaman at na 100%, 1,000% sure na akong ligtas? Ayan. So, yun po yung topic natin sa Bible, no? So, ito, siyempre, babasa po tayo ng scriptures, no? So, sabi sa 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 4. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if you keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. Verse 3. For I deliver unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the Scriptures. Kumbaga, doon yung mababasa sa Bible, no? Na sabi dito, si Jesus Christ ay namatay para sa ating mga makasalanan. Si Jesus Christ ay namatay para sa ating kasalanan, no? And then, nilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw. Yun po sabi ng Bible. At ito pa po, dadagdag pa natin yung Hebrews chapter 10, verse 14. Ito. Kailangan din po ito. Ito po, sabi din to sa Hebrews chapter 10, verse 14. For by one offering, he had perfected forever them that are sanctified. So, nabasa natin kaganina po, di ba, no? Si Jesus Christ ay namatay para sa ating mga makasalanan. Si Jesus Christ namatay, no? Para sa ating kasalanan, no? And then, buried and rose again the third day. Ngayon, dito naman sa Hebrews 10:14, may one offering. Sino po yung one offering dito? Si Jesus Christ po yun. Yung one offering na yun, no? Na namatay para sa ating kasalanan at nilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw. And then sabi ng Bible, perfected forever, no? Perfect na tayo forever. Tsaka sanctified, holy, and then saved na. Yun, doon po natin ma-assured yun, yung kaligtasan natin. Ngayon po mga viewers, nasa sa inyo po yung choice kung tatanggapin nyo hindi. Ano? Ang sabi po kasi ng Bible, ang paraan ng kaligtasan, simple lang. Tinatanggap mo ba ng buong puso si Jesus Christ na namatay para sa iyong kasalanan at nilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw para sa katuwiran mo? Kung tinatanggap mo yun ng buong puso, ano? At sabi din ng Bible verse na binasa natin, kung tinatanggap mo ng buong puso si Jesus, na perfect ka na because of Jesus at sanctified, siyempre sabi ng Bible, saved ka na nun. 100%, 1,000% for sure. No? So, ganun siya kadali ang kaligtasan. Ang kaligtasan, tinatanggap mo lang ng buong puso si Jesus bilang Lord and Savior mo, na magligtas sa'yo alone, wala nang iba. Tapos, tinatanggap mo lang ng buong puso, no? Si Jesus Christ bilang Panginoon mo na namatay para sa iyong makasalanan at nilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw para sa katuwiran mo. At yun na yun, save ka na nun. Ganun na siya kadali. Dito sa verse, simple lang. Accept, believe, trust,
the Lord Jesus Christ with all my heart na He died for your sins and buried and rose again the third day para sa katwiran mo. And then, ligtas ka na nun. Ganun lang siya kadali. Save na kayo 100%, 1000% sure. Naligtas kayo because of Christ alone. Ganun lang yung kaligtasan, kadali. At hindi mahirap. Believe that Jesus Christ died for your sins and buried and rose again the third day para sa katwiran mo. And then, sabi ng Bible, save ka na. Diba? Bakit ko? Paano nalaman save na? Ito po sabi ng Romans chapter 10. Basahin natin para marinig niyo po. Romans chapter 10, no? Verse 9. Ito. Romans chapter 10, verse 9. Karugtong yun ang mga verse na binasa natin. Romans chapter 10, verse 9. Sabi dito, that if thou shalt confess, ayan, with thy mouth the Lord Jesus, and shall believe in thy heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. So yun, mga viewers, sa mga manonood, yun ang sabi ng Bible. Kinonfess mo si Jesus Christ ng buong puso mo bilang Panginoon mo, Savior mo, at tinatanggap mo siya ng buong puso na binuhay siya ng Diyos sa mga patay, yung gospel nga, yung kaganinang sinabi ko sa inyo sa Bible po, no? Na si Jesus Christ ay namatay para sa atin na makasalanan, at nilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw para sa ating katuwiran. And then sabi ni God dito sa Bible, save na. O, diba? Ulitin pa natin isang basa pa po sa verse. Romans chapter 10 verse 9. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shall believe in thy heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Oh. So mga viewers, nag-believe kayo, tinanggap nyo ng buong puso si Jesus with all your heart bilang Lord and Savior nyo. Tinanggap nyo ng buong puso, si Jesus Christ ay namatay para sa inyo na makasalanan at nilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw para sa inyong katiwaran. Anong sabi ng Bible? Save na kayo. Yun lang. Ganun na siya, ka-easy, ka-simple. Save ka na, sabi na ng Bible. Yun yung 1000% sure. At doon din po ako nagtitiwala, nagtataas ng buong puso sa sinabi ni God, save na ako. I believe I'm saved to the blood of Jesus. To the finished work of Jesus at the cross of Calvary sa kanyang gospel. Sa death, burial, and resurrection ng Panginoon Jesus, kaya ako naligtas. Ano? Sa death, burial, and resurrection ng Panginoon Jesus, kaya ako naligtas at matuwid because of Jesus. Kaya ako naligtas because of Jesus. Ganun na siya kadali, easy mga viewers. Save na tayo because of Jesus. Believe that sa sinabi ni God sa Bible, pagtiwalaan nyo to. Kasi may times na dadating sa punto na maano sa puso nyo, hindi ako ligtas, may naguguluhan, ganyan. Pero dito lang kayo magtiwala sa sinabi ni God sa Bible. Romans chapter 10 verse 9. Na-save na kayo. Believe that na-save na kayo because of Jesus Christ alone that save you. Yun lang. Wala nang echi-boreche pa. Ganun lang kadali ang kaligtasan. No? Na simple lang, Lord Jesus, tinatanggap ko kayo ng buong puso ko bilang Lord and Savior ko. At tinatanggap ko kayo ng buong puso ko, Lord Jesus, na namatay kayo para sa akin na makasalanan at nilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw para sa aking katuwiran. So, tinanggap niyo ng buong puso. Klaro po, sabi ng Bible, save na kayo. Ano? Save na kayo through Jesus Christ alone. That save you to all your sins. And by His own blood, kaya dahil sa blood ng Panginoon Jesus, kaya tayo naligtas sa lahat ng ating kasalanan. At pinatawad na. At hindi na inaalala ng Diyos ang ating kasalanan. At binayaran ng Jesus lahat ng ating kasalanan to the blood, sa blood niya. So yun, kung tinatanggap nyo ng buong puso, save na kayo. At pangawakan nyo lang yung Romans chapter 10 verse 9, tsaka yung Hebrews chapter 10 verse 14. Yun yung assurance ng kaligtasan nyo sa Panginoon. Pangawakan yun. Kasi yun. Salamat doon na nagtatapos. God bless you po. And yun lang.